Okay, good morning mga Karay Technology. Panibagong araw na naman po at panibagong kaalaman ang inyong matututunan. So, yan. Ngayon pong buwan ay talagang dagsa ang walang kamatayang Indian mango. Yan. Talagang naguhulugan, sobrang dami. At yung iba ay nabubulok na. Kaya maraming nasasayang. So, ngayon, bigyan ko lang kayo ng isang idea na pwede nyong gamitin at gawin para yung ating pong mga nabubulok na Indian mango ay maisalba natin. So, yung mga bagong hulog po, pagka umaga ay pupulutin nyo, tapos po ay babalatan. Pagkabalat naman po, ay pwede nyo pong durugin ang laman, alisin nyo po ang buto, ihiwalay, at pwede rin po ninyong i-blender. Katulad nito, ginawa ko po dito ay blender ko po. Yan. Para gawin pong suka. So, yung karmay ko, ito na po, ano na po siya. Yan, karamay yan, karamay. Nilagyan ko lang ng suka. Yan. Pinakamasarap dito, sukang Ilocos. At pwede mo po siyang patagalin, yung shelf life niya. So sa agriculture dapat marunong tayo ng tinatawag na value addition o value added sa ating mga product or processing para magkaroon po tayo ng continuous na income at the same time pagkain, food security, and yung ating pong mga fruits kasi seasonal yan. Magkaroon po tayong available food na mape-preserve during sa mga month na siya ay abundant or yung ating season. Kung makikita nyo yung ibabaw niya po ay may mga good bacteria, mga puti-puting yan. Ito po yung kanyang latak, which is yung mismong blender natin. At yung kanyang sabaw ay naghiwalay na. Yan. So ito ang sasalain natin o magiging suka. After mga 2 weeks o isang linggo hanggang 2 linggong fermentation, yan. So, nagkakaroon ng gas, may pressure, kaya dapat ilulus mo siya every now and day. O kung maalala mo, wag mo lang ihigpit masyado para hindi po siya mag-spell o sumabog, matapon. Or pwede rin kayong gumamit ng ganitong lalagyan para mas madali nyo pong ma-transfer yung ating pong laman. Ito mga laman na ito, itong mga na blender mo kaysa doon sa atin pong mga ganito. Mahirap kasi ito. Mahirap mo paghiwalay yun. Tatanggalin mo pa, puputulin mo pa. Titingnan natin yung mga good bacteria sa loob. Bubuksan natin. Yan, buksan natin ito. Yan, kung makikita nyo yan, oh. So, yan yung indication na mataas yung ating pong chance na hindi makontaminate. Yung contaminate na binuksan ko na eh. Yeah. At saka hindi siya na-infect ng bad bacteria. Iitim kasi yan eh kung hindi magandang pagkakaproseso. So sa processing kasi napakahalaga, yung unang-una is yung ating sanitation, maalinis na mga lalagyan, at saka yung ating pong pagpiprepare. Ugasan natin yung ating mga Indian mango para hindi sumama yung mga maduming balat. So for max production, gumagamit na po sila ng mga drum. Yan. Sa fermentation or yung mga balde. So kukunin na natin yung sabaw, alisin nyo na itong latak. And then yun po ay ipiferment na natin for 3 to 6 months para umasim na at maging suka. So, sana ba'y natutunan kayo? Napakasimple, homemade, pambahay, organic, walang chemical. Yan.
natutunan kayo. Ako pa rin po ang inyong propesor na nagpapaalala sa tamang teknolohiya, Pilipinas, aasenso ka. Bye-bye!